Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumip, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Hello po mga kaibigan, mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Sana po ay ligtas kayo sa anumang karamdaman at ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumainyong lahat. Yan, tayo po ay may panibagong video post ngayon. Ito po ay part 2 ng ating reaction video tungkol po sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Yan, siguro napag-alaman nyo na po na ang ating pong presidente, Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay na po ng kanyang advice kay Pastor Quiboloy. So yan po tatalakayin natin. Siyempre bago po tayo dumako dyan, ay nais ko po kayong imbitahan at anyayahan na kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, sana mag-subscribe po kayo, Ruel Lipat, at hit that notification bell para lagi po kayong updated sa mga video post ko, live streaming, at sa ating po mga reaction video tulad po nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating reaction video tungkol po sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Ito pong video ito ay tungkol po sa mga advice ng ating Pangulo Ferdinand E. Marcos Jr. tungkol po sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy na hanggang ngayon hindi pa po humaharap sa Kongreso at Senado. Meron na lang pong ilang araw na deadline, ng alam ko March 5th, 5 ng Marso ang deadline para po humarap siya sa Senado at Kongreso tungkol po sa kanyang usapin, kaso na dito po sa Amerika. So without further ado, panoorin po muna natin ang advice ng ating Pangulong ng Pilipinas, Ferdinand E. Marcos Jr. Ito po ay courtesy ng Rappler. Maraming salamat po sa Rappler sa pagpapahiram ng video. Ito po yung Cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So, I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumip, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Kita niyo po na ang Pangulo ng Pilipinas mismo ang nag-a-advise kay Pastor Apollo Quiboloy na take these chances, this opportunity na i-present ang kanyang sarili at nang mapatunayan na kung hindi siya nagkasala o wala siyang talagang ginawang kasalanan, ay humarap sa Senado o sa Kongreso. Pero sir, yung claim niya po na assassination, so what's your take on this? Hindi na naka-10 Daniel. Yan, tumatawa na lang din po ang Pangulo sa mga usaping ito na sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy na siya ay
isasalvage o papatayin o rendition. Hindi daw po totoo. Sino po ang papatay? Sabi po, nakita niyo po, talagang gawa-gawa lang po ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga bagay na yon. Maski po siya, ang Pangulo mismo ng ating bansa, tumatawa na lang sa mga sinasabi ni Apollo Kibuloy. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya i-assassinate? Fentanyl po, Mr. Mas. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. So yan, sana nagustuhan niyo po itong maiksing video na ito. Ito'y advice po ng Pangulo ng Pilipinas para po kay Pastor Apollo Kibuloy na sana ay sumunod sa mga panawagan ng Senado at Kongreso upang malinis ang kanyang pangalan. Sana dumalo sa panawagan. Alam ko, March 5th ang deadline. Kaya meron pa pong ilang araw para makapag-decide si Apollo Kibuloy na umattend po ng hearing. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nagustuhan niyo po ito at sana tuloy po ang inyong suporta sa aking channel. Maraming salamat po. Nawa po'y ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumayinyong lahat. At lagi niyo po tatandaan, God loves you and Jesus died for your sin. See you soon. Bye-bye.